habang nagbabasa ko, parang parang pasok din sa akin Okay. Kasi kapag tumatayo po dito sa harap, hindi lang naman po dahil kami yung pinili na tumayo dito para mag-deliver ng word, hindi na para sa mga nakikinig naman. Para din po sa nagsasabi yun. Okay? And ang sabi pa nga po, the best way to learn bukod sa to listen. Ano yung highest form of learning? Ay, yung mga eduk dyan. May BS eduk ba dito? Highest form of learning is to teach. Okay? Kasi pag sinubukan mo nang ituro ang isang bagay, mas maiintindihan mo. Natatakot ako may BS eduk dito. Hindi po ako eduk graduate, pero teacher po ako. Okay? Mas maiintindihan mo yung topic kapag ikaw na yung nagtuturo. Okay? Yun yung mga nare-realize ko ng mga kasi para po sa kaalaman ng lahat. Baka kasi hindi alam. College professor po ako. So, tinuturo ko po, general, ay talaga, professor ka, Kuya Jello. College chemistry, saka math sa engineering tinuturo ko. So, yung mga simpleng bagay na, mga simpleng lesson na pag binabalikan ko, ay kaya pala ganun yun. Yun pala ibig sabihin nun. Okay, yung mga bagay na hindi ko inintindi nung estudyante ko, basta nasulat, alam ko yung konsepto, sulat lang, solve. Kasi puro kami solve sa engineering. Tapos nung tinuturo ko na ay kaya pala may ganun. Dahil pala, walang example, very lang. Ang pinaka wow moment ko nun, ewan ko may nag-calculus po ba dito nung college? Bukod sa engineering, di ba? Pagkatapos ng sa integral calculus, kapag nag-integrate ka, yung may bulate. Pagkatapos nun, may plus C sa dulo. Okay? Ibig sabihin nun constant. Nung estudyante ko, nilalagay ko lang yung plus C, wala akong pakialam. Plus C lang sa dulo, pag-integrate. Okay, yun pala, kapag binaliktad mo kasi yung integral, differential. Kasi kapag pag binaliktad mo na yung integral, dinifferentiate mo na. Gulo ko mag-explain. Yung differential, ang kabaliktaran is integral. Yun pala kasi, pag nag-differentiate ka ng constant, magzi-zero. Pag yung binaliktad mo, in-integrate mo naman, kailangan may constant, no? Pwedeng, pag nag-integrate ka, imat na, ayaw na nila. Okay. Kami lang mga engineering nagkakaintindihan. Anyway, naintindihan ko yung konsepto, sabi ko, ay kaya pala nilalagay yun. Kasi nung estudyante ko, sinusulat ko lang. Tinuro ng teacher ko, isulat nyo lagi, pagkatapos gawin, isulat. Yun lang yung naintindihan ko, isulat. Pero, next topic na ba? Okay. Algebra naman. Ay, sorry. Okay. Sabi lang ng teacher ko nung college, isulat lagi pagtapos. Pag wala nito, mali yung sagot. Edi sunod lang ako. Diba, sulat. Nung tinuro ko na, ay, saksim pala yun. Diba, naintindihan ko kasi, pag ituturo mo na kasi yung isang bagay, gusto mo, alam mo halos lahat ng pasikot-sikot. Nakakaya yung tanungin ka ng tinuturuan mo, di ba ganito yan? Ay, oo nga, no? Di ba? Ang tawag po namin noon ng mga co-faculty ko, pag nagtuturo kami ng mga bagong subject na hindi namin na-take ng college, ang sinasabi lang namin, let's learn together. Okay? So tulad po nung unang beses ko pong napagturo po ako ng biology. Wala namang biology sa engineering. Ang biology ko lang po high school. Okay, edi turo-turo ako, ganyan. Ganito lang yan, ganito lang yan. Tapos natanongin ng co-faculty ko, saan ka na sa topic? Sabi natin, DNA, RNA. Nagets mo na. Sabi ko, hindi, we will learn together. Pagdating sa classroom. Kasi ang tinuturuan ko naman ng IT, wala rin silang pake. Kailangan lang sa curriculum may science. Anyway, so ayun yung nangyari, no? So that's the highest form of learning. It's to teach. Kasi pag nabigyan ka ng pagkakataon na magturo, parang ganun yung isip mo, titignan mo lahat ng pasikot-sikot. Okay? Tama na yung intro ba maubos yung oras. Okay, sige, samahan niyo po ako. Ay, intro pa lang pala yun. Hindi, mag-pray na po tayo. Sabi sa inyo, madaldal yung napili niyo eh. Okay. Sige, let's read our text for today. Matatagpuan sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Ayan. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sige, hindi ko na po kayo patatayin. Baka napagod po kayo sa praise and worship. Sige, sabay-sabay na lang po natin basahin. Pwede niyo po akong sundan. Ako na lang po yung magbabasa.
Kung may Bible po kayo, mas mainam. Babasahin ko po sa New International Version or NIV. Hebrews 12:1-2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Let's bow down our heads and close our eyes. Lord, thank you, Lord God, for this opportunity, Lord, na binigay niyo po sa akin, Panginoon, na mapag-usapan namin, Lord God, yung salita mo ngayong umaga. Panginoon, sa mga oras na to, Lord, hinihingi ko po, Lord, ang inyong gabay, Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran. Ang lahat ng bagay, Lord, nang sasabihin ko, Lord God, ay ikaw lamang ang mapapurihan, Lord. Magbigay ng buhay sa bawat isang nandito. Babaunin namin, Lord, yung mga salita mo, Panginoon, hanggang sa paglabas namin dito as we go through each of our lives, Lord God. And Lord, open each and everyone's heart. No? Give us the eyes of faith, Lord God, na ikaw, Lord God, ang makita, Lord, sa lahat ng pag-uusapan namin ngayong umaga. Maraming salamat po. Ikaw po, Lord God, ang mapapurihan lang sa lahat ng aming gagawin. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay. May gusto lang i-play na video. 3 minutes lang to. Specific. Ang instruction is tignan lang natin yung green dot. Okay, doon lang tayo sa green dot tumingin, ha? Tapos 3 minutes. May timer naman sa green dot lalabas. Ayan na. Tingin lang tayo sa green dot, ha? Two minutes. Walang jump scare. Nakatingin ako. O, di ba wala?
Okay, so anong number nung simula kayo na-distract na tumingin sa mga nasa paligid ng green dot? Meron ba dito hanggang maubos yung oras, nasa green dot lang yung mata? Di ba? Ang pinanood ko siya nung habang ginagawa ko, unang 20, 40 seconds. Hindi talaga ako na-distract kasi competitive tayo eh. Pero nung lumabas yung dinosaur, wala na. Natalo na ako. Lumabas sa gilid eh, tas kulay blue, pabayas tayo sa blue, di ba? Okay. So, okay. Bakit yun yung wala lang, icebreaker. Kasi yung title ng pag-uusapan natin yan ay From Distraction to Devotion. Okay? Napansin ko din sa buhay ko, no? Baka buhay ko lang itong irekwento ko. Baka hindi nyo buhay ito. Napansin ko napansin ko rin sa mga students, no? Ngayon pa lang po magsasorry na po ako kasi halos yung mga example po natin pang estudyante. I mean, referring to students or kasi araw-araw ko pong kasalamuha ay mga estudyante, no? Okay, anyway, isa sa mga napansin ko po kasi sa mga students ngayon, napakabilis ma-distract. Even matatanda, napansin ko rin, no? Nakita niyo po yung video recently na umakyat ng escalator na nagsa-cellphone. Tapos di gumagalaw yung escalator. Diba na, diba? Tapos ang tagal niya sa escalator. Tapos sabi niya, ay, di pala gumagalaw. Napanood niyo po yan. Okay. Anyway, hanapin niyo po. Escalator, di gumagalaw. Search niyo po sa sa taas. Okay. Napakabilis ma-distract po ng lahat ng tao, no? Not sa students. Kahit matatanda, no? Napansin ko ang application sa mga matatanda, yung mga nagre-reels, no? Pag nabuksan na yung isang video, tuloy-tuloy na. Sunog na yung sinaing. Tama po ba yun? Sunog na yung piniprito. Tama ba? Ay, sige, kayo na hindi nagluluto. Sa students naman, habang nag-aaral, di ba? Mamaya lumabas yung sa cellphone notification, di ba? Marisas commented on your photo. Siyempre, bubuksan mo yun. Di ba? Pagbukas mo nun, wala na, dire-diretso na. Ay, nag-aaral pala ako. Diba? Kahit nung ginagawa ko tong PowerPoint na to eh. Sabi ko, ay, nagre-reels ako. Ano ba yan? Sabi dito sa Hebrews. Okay? So, napakaraming bagay na nakaka-distract sa atin. Tama po ba? Sabi ko na, ako lang nadidistract. Okay, maraming nakaka-distract tulad, kunyari, pag biglang may tumayo lang dumaan dito si Kuya Chris, siyempre mapapansin natin, sino ba yung poging yun? Diba? Kamukha ni Jesus. Ay, sorry. Mahaba kasi buhok. Hindi, kamukha ng mga sinaunang tao, mahaba buhok. Tapos kunyari biglang may nalaglag na tumbler kanina, di ba? Napatingin tayo, kahit nakatingin tayo sa green na dot, ay, hindi po ako sa green na dot. Di ba? Tapos ang daldal nung katabi natin sa likod, di ba? Ay, sorry, sino ba yun? Sino ba yung maingay? Kanina, di ba, nakatingin lang sa green dot. Wala naman sa instructions na talk to your seatmate. Di ba? Pero dinaldal natin yung katabi natin. Di ba? Ang bilis, no? Masyado tayong mabilis ma-distract. Anyway, punta tayo sa, pag-uusapan natin is yung Hebrews 12. Okay? Verses 1 and 2. Pero bago natin pag-usapan itong Hebrews 12, puntahan muna natin, siyempre as usual, pag nag-aaral po tayo ng salita, we always look at the background, no? Siyempre baka mapagalitan tayo. Okay, so yung outline na to, kinuha ko lang sa Blue Letter Bible. Okay, so, favorite yung tignan yung mga, isa to sa mga favorite ko tignan. Okay, so yung book ng Hebrews na matatagpuan saan? Old or New Testament? For 100 Gcash. Joke lang. Kailangan may motivation. Saan matatagpuan? Old or new? New, hindi old. New talaga, promise. Tinitignan ko lang kung maninindigan kayo. Okay, sige. Sa New Testament. Saan banda sa New Testament? Ano yung mga katabi? Wow, quiz pala to. Get one port. Joke lang. Nasa bandang dulo to, no? Okay, nasa dulo ng mga letters ni Paul. Pero, okay, sino ba nagsulat ng Hebrews? No? Pinagtatalunan ng mga Bible scholars at sino-sino pa, kung sino ba talaga yung nagsulat. Many of the entries sa Hebrews points to Paul, pero
may ibang ang sinasuggest si Barnabas, si Apollos, and marami pang iba, no? So, walang unanimous decision ang buong madlang people kung sino ang nagsulat ng Hebrews. Pero ang ang ma, ang nag-qualify sa kanya bilang isang letter is that may sinulatan, okay? Naka-address sa mga Jewish Christians, okay? So, medyo kakaiba no yung Hebrews kasi nagsimula sa as an essay mula sa chapter 1, tapos pagdating ng chapter 2 naging sermon, tapos the rest ng chapter 13 onwards letter na siya. Okay? Unlike doon sa mga naunang mga letter ni Paul as in to the Ephesians, to the Philippians, to the Colossians. Specific no na letter. Dito medyo nagsimula muna ng essay, nag-sermon, may pinakita kung ano yung supremacy ni Jesus over different analogies. Tapos saka nagkaroon ng letter or yung mga exhortation. Okay? So, ayun, sabi nga nung isang, hindi ko na na-quote yung pangalan ng nagsabi. Pero ang sabi niya, but who wrote the epistle, to be sure only God knows. Okay, dito applicable yung si Lord lang nakakaalam. Okay, kung sinong nagsulat talaga. And then, the author writes, as though priests are still offering sacrifices. So, nung mga time na pag binasa natin yung buong Hebrews, mapapansin natin yung mga priests nag-offer pa rin, may offering pa rin ng sacrifices. Kaya, dinate, okay, ang suggestion na date is from 63 to 65 AD. Okay? And then, ito yung mga key theme ng buong Hebrews. One is to prevent its readers from abandoning their faith in Christ, no, na makikita sa Hebrews 2:1 to 4, and pangalawa is to encourage his Jewish brethren not to go back to the old law. He endeavored to show the superiority of Christ and his covenant, as seen in Hebrews 8:1 to 2 and 6. No? So, pag tinignan natin in general yung letters, it's more of an encouragement, no? Sa mga tao, sa mga Kristiyano noon, no? Kasi ang nangyayari, yung mga naniwala kay Jesus, well, it is still evident up until now na kahit Christian tayo, hindi naman perfect eh. 'Di ba? Nung naging Christian ba tayo, lahat gumanda yung buhay natin, masaya, smooth sailing, walang problema. 'Di ba? Sino po walang problema dito? Sana all. Okay. Yun lang po yung masasabi natin. Hindi naman nawala yun eh. 'Di ba? Pero anong nagbago? Nagbago yung perspective natin pagdating sa buhay. Amen. And may mga Kristiyano kasi na, lalo sa mga nagsisimula pa lang maging Kristiyano, hindi naman solid agad lagi. 'Di ba? Kunyari, nagkaroon ng problema, hindi naman, dapat, 'di ba Christian ka, dapat to live is Christ, to die is gain. Dapat masaya tayo, namatay yung magulang. 'Di ba, napaka-insensitive naman, 'di ba? Pero hindi ko naman inaano na mamatayan tayo or what. Pero ang nangyari kasi, sa mga gaya ng sa atin ngayon, no? Kapag bago kang Kristiyano, mapapersecute ka. Si hallelujah, hallelujah, nandiyan na naman. Sabihan ba kayo? O low-key Christian lang kasi tayo. Low-key lang ba tayo? Sige. Okay. Hindi masyadong interactive, pero okay lang, naiintindihan. Okay. Balik tayo dun sa mga Hebrews noon. So, syempre nakaranas ng persecution, nakaranas ng hirap. Hindi may iwasan na, ano ba yan? Sumunod na nga ako kay Jesus, tapos ganito pa din, ang gulo pa rin. No? So, isinulat, no, para ipaalala na, huwag kayong babalik sa mga dati yung mga nakagawian. Okay? Na si Lord ay Diyos over everything. No? Hindi matutumbasan ng mga ginawa ni Moses, ng mga anghel, no? Kahit yung mga anghel nabanggit, no? So, wala. Yun yung pinaka-tema ng Hebrews. Kaya, naisulat, okay. Kaya dito tayo mag-focus sa chapter 12, verse 1 actually, no? And then verse 2 yung result, no?
So, ang sabi dyan, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 1 lang muna. Pero, tuloy-tuloy yan, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Where the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Okay. Sige, punta tayo doon muna. Sa panahon po ngayon, balik tayo doon sa atin naman, sa panahon ngayon, okay. Mamaya na tayo sa history. Sobrang dami, di ba, na gumugulo sa ating isipan. Pwedeng tanungin ko kayo, isa ngayon, ano yung nasa isip mo ngayon na hindi patungkol sa, sabihin natin, sa pinag-uusapan or sa church. Madali ka makakapagbigay. Tama? Pwedeng problema. Pwedeng problema lang, ang dami. No? Lalayo ka pa. Problema lang, ang dami na yan. Di ba? Di tayo matatapos. Di ba? Mga isipin, mga worries. Di ba? Ano kayang kakainin namin mamaya? Ay, yung ulam pala mamaya yung iniisip. Di ba? Saan kaya ako kukuha ng pambili ng ganito? Ayan. Ano kaya mangyayari sa work next week? Di ba? Papasok ulit, di ba? Katabi ko na naman yung nakakainis na ka-work natin. No? So, sobrang dami. And, ano yung mga, and nadidistract tayo, tama? Nalilihis yung focus natin kapag napapaisip tayo sa problema. Di ba? Yung iba napapatunganga pa nga, no? Sa kawalan. Okay. Sige. Pag-usapan natin, ano ba yung mga distraction? Okay. Pag pinagbigay ko kayo dito, baka sobrang dami natin. Pero i-ano natin? Anong tawag dito? Lista natin. Lista talaga. Okay. May mga pictures na akong hinanda. No? Ano yung mga distractions? Okay. Number 1, digital distraction. Okay. Wow, ayaw magnets. Hindi pala naka-on. Kaya pala ayaw. Ayun. Okay. So, kapag may sa cellphone, sa gadgets, tama? Mga bata pa lang no? Pag iniwanan mo ng iPad, no? Hindi natitigilan yan. Tama? Tapos nagbabago pa may nakita akong post ng pinsan ko, pag pinaglaro niya daw ng Roblox yung anak niya. After daw, parang nagka-tantrums, parang maiksi ang pasensya. So, mas controlled na yung screen time. No? I think lahat naman ng mga nanay dito controlled ang screen time ng mga anak nila. And ayun, kahit naman kahit sa atin mga adults, kapag nag-scroll tayo sa social media, okay, sabihin na natin yung social media kasi magkarugtong yan. No? Pag nakita natin, uy, si Pastor Rodel may bagong kotse, sana all. Di ba? Okay, paano ka bibigyan ng kotse? Ayaw mag-aral, mag-drive. Di ba, self? Sarili ko pala yung kinausap. Pag nakita mo, uy, nasa Japan si nag-travel na naman sa Taiwan si Jello nasa Boracay na naman. Di ba? Pag nakita natin parang, ay sana all, nakakaalis. Ako dito, burong-buro na sa trabaho. Di ba? Alam niyo yung buro? Mabango yun, di ba? Di ba? Parang na-stuck ka na doon sa ginagawa mo, hindi man lang makapag-relax. No? Sana all. Okay, ano pa? Okay. Distraction, pera, 'di ba? Uy, ako aminado naman ako dito sa pera. Parang kapag pag may nakikita ako na opportunity, pagkakakitaan, kahit parang pag naiisip ko na kaya pa ba isaksak. Hindi for the part-time. Parang nadidistract ako, hindi kailangan mayroong Kaya nung nagbakasyon po, kakasimula lang ulit. Sa US kasi late ang simula ng pasukan. September, October. Ay, yung iba yata nag-start na. Pero anyway, tumigil yung mga tutor. Kasi nag-tutor din ako on the side. So parang sabi ko, paano ko na matutustusan yung pang food panda ko every 12 midnight? Diba? So yun talaga yung kinakaba ko. Diba? Nalinistrang ako. Sabi ko, ay, mali. Kailangan mag-diet. O, nagkasakit. Hindi nakakain. Ayun. Distraction. Okay. Ano pa? Okay. Yung mga relationship, no? Na hindi naging bunga ng panalangin. Ay,
May ganung category, no? Hindi lang naman real, romantic relationships, kahit friendships, di ba? Nakaka-distract. Di ba? Bigla na lang akong di pinansin ni Ira. Bakit kaya? Anong nasabi ko kaya kay Ira? Sinabi ko lang naman nalaglag siya sa dingding. Ay, sa silid. Sa kisame pa. Ang dami ko sinabi, walang tumama. Di ba? Anong nasabi ko sa kanya? Yun lang naman nasabi ko. Nagtawanan pa naman kami pagtapos. Di ba? Pwede distract ka, di ba? Kasi hindi ka na pinapansin. Di ba? O di kaya, bigla na lang di nag-chat yung jowa mo. Di ba? Wala na. Distracted ka. Ano kaya ginagawa niya? Humihinga ba siya? Di ba? Ano kaya number ng electric pan niya? Di ba? Mapapaisip ka talaga. Hindi ka na nakapokus sa trabaho. Sa mga naka-work from home, ano ba yun? Applicable. Yun na, di-distract ka sa kasama mo. Di ba? Ikaw nagtatrabaho, siya humihilik pa. Ganun ba yun? Okay. Kaya maganda, dapat sabay po yung oras ng trabaho. Anyway, and then, punta tayo sa trabaho mismo. Di ba? And kung sa mga nag-aaral, yung mga deadlines sa mga assignment, no? Mga project, di ba, napakabuntong hininga si Chris. Parang nung holiday po nung Friday, no? Pinost ko 3 assignment sa mga estudyante ko. Pagpasok ko kahapon, may pasok po ng Sabado, sabi, sir, grabe ka naman. 3 assignment talaga. Sabi ko, mula pa nung simula yan, naipon lang, di naman next week agad yan. So, distracted sila. Ang daming gagawin, sir. Huwag na tayo mag-lesson ngayon. Sabi ko, sige, uwi tayong 2 hours before. Bait naman. Kasi yun lang yung nasa syllabus. Tinamos ko lang. Okay, anyway, so napakarami, no, na hindi lang ito, this may be just some, pero sobrang daming pwedeng makadistract sa atin. Lalo na pag wala tayo dito sa church, di ba? Yun lang eh. Pero pag nandito kasi, very focused tayo sa fellowship, di ba, sa mga kapatid natin. Pero yung moment na tayo na lang mag-isa, minsan kakalabitin ka lang ng, isang kalabit lang ng kaibigan, or di ba, basta sinong gagamitin talaga ng kaaway. Madi-distract ka talaga. Okay? And God allows them. No? Kasi, parang, tinetest ka din ni Lord. Hindi ko naman sinasabing lagi kang tinetest ni Lord. No? Pero ina-allow ni Lord, no? Para makita hanggang saan. No? Sige, balikan natin yan. Let's go to, okay. Maraming tao sa Bible ang na-distract. Okay? So, hindi ka nag-iisa. Kung sinasabi mo na, ay, baka hindi na sa baka iba na to, kailangan ko na magpatingin. Okay, hindi lang ikaw ang nadi-distract. Maraming na-distract sa Bible. Okay, hindi naman natin iisa-isa kasi mauubos yung oras. Okay, may mga pinili lang ako. Okay, una, the rich young ruler. Okay, makikita sa Matthew, yung mayaman na nagtanong kay Jesus, sabi niya, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Okay, sabi ni Jesus, why do you ask me about what is good? Then sabi pa niya, there is only one who is good. Capital O, one. Okay. If you want to enter life, keep the commandments. Eh di, tinanong nung young man. Sabi niya, which ones? Okay, Jesus replied, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Sabi nung young man, all this I have kept. Okay? What do I still lack? Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Okay. Pasok. Okay. Then come, follow me. Parang ayun din, no? When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Diba? So, kung iniisip ko rin to sabi ko, kung ako payayamanin ni Lord, sabi ko, Lord, wag sobrang yaman. Kasi baka matakot ako na i-give up. Diba? Saka, Lord, okay na ako sa tinatights ko ngayon. Pag lumaki pa yung sahod ko, baka mas malaki i-tights ko, Lord. Baka di ko kayang ibigay. Diba? Sobrang challenge yun sa mga nagtatights. Amen? Kasi kahit wag kayo magsigaw ng amen, okay lang. I can feel you. Diba? Lalo pag dumating ang bonus, Lord, gross ba o net, Lord? Net na lang. Ang laki, Lord. Diba?
Sa office, usapan yun. May dumating kasi na ano, may dumating sila, may mga, pag nagtitesis advisor kasi, may bayad. Hindi bayad sila kasi hindi naman ako nag-advise. Sir, ang laki ng tax ko. Sabi ko, ang gagawin ko, sana all. So, yun pa lang, sa tax pa lang sila nanghihinayang. Lahat naman tayo nagta-tax, di ba? Ang utos ng Lord, ang magbigay ng ikapu. Di ba? Mapapakanta ka na lang ng, pikit mata. Di ba? Tapos lagay, wala pa pala. Okay, tapos lagay, no? Pero, what if, sobrang yaman mo, no? Iniisip ko nga kung yung mga Christian na CEO, paano kaya sila nagtatay? Sabi niya sa accountant, 10%, bank transfer. Parang ang laki. Lord, okay na ako sa ganito, Lord. Yung tama lang. Pinakapag-food banda kahit kada gabi. Okay na ako doon. Okay, pero, di ba, gaya nung young man, di ba? Sabi sa last line, he went away sad because he had great wealth. So, sino ba naman ang sasabi, pag sinabi sa'yo si Lord na nagsabi, iwanan mo lahat, tapos sumama ka sa akin. Kaya ba natin yun? Huwag natin sagutin. Kay Lord natin sagutin. Okay? Pangalawa, sino pa? Si Solomon. Okay? Si King Solomon. So, tignan natin sa 1 Kings, chapter 11, verse 1 to 4. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which the Lord has told the Israelites, you must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives. Patay ka. Okay. Of royal birth and 300 concubines. And his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David, his father, had. Diba? So, ikaw ba naman, umasawa ng 700? Tapos may 300 pa. Diba? Tapos lahat, nag-turn away. Diba sabi ni Raymart, isa nga lang, masakit na sa ulo eh. Diba? Sabi ni AJ, it's a tie. Pass G. Akala niya siya lang, in-expose yung mga problema niya sa bahay. Ay, wow. Joke lang. Hindi, nag-react kasi sila, kaya naging example. Nasa akin yung mic. Alam niyo na, pag sino may hawak ng mic. Okay. Gaya ni King Solomon, sinabihan na, wag nang magpapakasal sa iba. Diba? Sige, asawa pa more. Paano kapag in-hit ako? Sabi ng senador, diba? Wala. Wala. Manood po tayo ng TV. Para, current events po yun. Current events. Okay. Medyo may halong konti lang kasi napapadaan sa TikTok eh. Okay. Okay. Kasi sabi, paano naman daw kung may pangangailangan yung lalaki? Diba? Paano naman daw yun? Hindi natin pag-isapan. Panoorin nyo na lang yun. Okay. King Solomon, na-distract. Diba? Siyempre, siguro sobrang ganda naman kasi ng mga nakita niya. Pero OA 700. Ang ganda. Asa na si wife 651? Pakitawag na yung microphone. Wife 640, punta dito. Si wife 300, nagsaing ka na ba? O yung mga anak natin, wife 123. Number. So, yeah. Okay, King Solomon, isa sa mga na-distract. Pangatlo pala, si Martha. Okay? Sa Luke 10, 38-42. Ano yung nangyari dyan? Okay? So, sobrang, dumating si Jesus kasama ng mga disciples. No? Tapos, ayan, where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Sabi ni Lord, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Diba? Sino ba naman kasi nga, at some point, parang sa simula, naisip ko na, siyempre naman si Lord yung darating.
Parang may darating na, sabi natin, presidente ng ibang bansa sa bahay mo. At bahay mo yung napili, punta. Sabi si Bongbong na lang pupunta sa bahay mo. Pupunta ako sa bahay ni na Chris. Kasi narinig ko, gagraduate na daw siya at magpapasa siya ng board exam. Oh, sana all, di ba? Claim mo na agad. Pupuntahan ka ng presidente ng Pilipinas sa bahay mo kasi pumasa ka ng board exam. Anong gagawin mo? Wala, upo ka lang. Kuya, lang order ka ng kasalo, darating si Bongbong. Ganun lang ba yun? Hindi. Di ba kahit siguro nanay mo, tatalo na, uy, bibisitahin tayo ng presidente, di ba? Baka bigyan ako ng 1 million, yung mga parang Olympians. Di ba? Siyempre maghahanda ka. Kaso nga lang, OA naman sa paghahanda naman pala. Okay, ay sorry. Ano yung 14? Okay, OA naman sa paghahanda naman tong si Martha. And sa kakahanda niya, nalimutan na niya na ano bang mahalaga. 'Di ba? Na mas mahalaga yung presensya ng Lord na nandun. 'Di ba? Mas parang sa atin ang application masyado tayong distracted lalo na sa mga nasa ministry. No, yung mga lalo yung mga ako, aminado naman ako doon na at some point dumating ako doon na sobrang daming ginagawa sa ministry na na-overlook na yung pansariling personal life, di na nakakapag-pray. Di na nakapagbasa ng Bible, di na nakakasunod sa Bible reading. Pastor din. Di ba? Ano pa? Hindi na nakaka-attend ng youth life or ng Sunday service. Uy, nandito ako. Naka-attend ng Sunday service. Di ba? So, sobrang busy sa mga preparation sa ministry, nalilimutan na ano yung mahalaga. No? Gaya ni Martha. Masyado siyang na-hype. No? Yes, gamitan natin ng mga makabagong Gen Z slang words na hype. Diba? Habang si Mary, nakiki-vibe lang siya. Vibing. Yes. Next. Okay. Okay, pang-apat, si Demas na makikita sa 2 Timothy. Sino si Demas? Kasama siya ni Paul. Sino daw? May kapatid ba kayong Demas? Demas lang. Masarap yung doon. Brazo. Bahala kayo dyan. Mga nagsabi na may diabetes yata. Grabe. Ang tamis mo. Bawas sa sweets. Paano mawawalaan siya? Okay. Ang sabi dyan, for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. So, along the way, no, sumusunod na kasama ni Paul, nagmimison, iniwan siya. Okay? For the word, no? So, para bang ang application ko dito sa church, hindi ko naman sinasabing, walang specific na tao, no? Kailangan ko kasing mag-focus sa studies kasi ang daming pinapagawa ng teacher, ang daming project. Diba? Tama ba yun? Nakakasabi mo lang, kuya, 3 homework binigay mo eh. Diba? Pero, naniniwala ako na hindi tayo bibigyan ng problema ni Lord na hindi natin kaya. Amen? Hindi gagawa ng lock na walang susi. Okay? Pwede bang lock lang yung gagawin? O, paano bibenta yung lock lang? Diba? Kailangan may susi. So, lahat may solusyon yan. Paminsan lang, matagal lang nating yung solusyon. Kasi hindi naman tayo humihingi ng tulong. Diba? Sa iba tayo humihingi ng tulong, hindi sa Demas, pang-4. Pang-5, si Samson. Okay, di ko na kailangan, kahit bata pa tayo, Sunday school pa lang, alam natin yung nangyari. Diba? Okay, anong kahinaan ni Samson? Sabay yung binato? Tinirador? Sabay yun? Ay, Samson and Delilah. Sorry. Iba ba yun? Akala ko sa yung bato, si Samson yun. Testing lang, para lang mapaisip tayo. So ba yun? Oo nga, sa'yo maliit eh. Di ba? Samson and Goliath. Okay. Si Goliath yun. Okay. So ano nangyari kay Samson? And Delilah. Ayan, para buo yung konteksto. Samson and Delilah. Anong kahinaan ni Samson? Si Delilah, okay. Paano naging kahinaan si Delilah? Ganda eh. Na-in love. Tapos na-in love, anong ginawa ni Delilah? Ano pong pinutol? Yung buhok. Kinabahan ako sa pinutol. Hindi naman po ng babae, Nay. Hindi naman ng babae.
Okay, pinutol lang yung buhok. Okay, di ko na sinulat yung verse, ang haba eh. Okay, tapos yung pinutol yung buhok, ano ba meron sa buhok ni Samson? Straight, naka-reband, keratin. Parang kay Mateo, ganun ka straight, no? Eee! Saya niya, oh. Ano ba meron sa buhok ni Samson? May kuryente. Ay, hindi. Nandun lang gagaling yung lakas niya. Sabi ni nanay, nagigigil na ako dito sa nagsasalita na. Sabi niya kasi power. Tama naman, Nay. Thank you. +5 ka sa next quiz, Nay. So, yun. Okay. Oh, na-distract si Samson, di ba? So, yung mga guys natin, di ba? Huwag nang di-distract sa mga jowa. Hindi ko sinasabi masama yung magiging jowa. Hindi ko sinasabi. Sabi sa Bible lang. Okay, si King Saul naman sa 1 Samuel. Okay? Anong nangyari diyan? Ano nangyari ba kay King Saul? Kay Saul. Okay, sa naman ay na-distract because of his fear, no, ng mga kasamahan niya. So ano nangyari diyan? Sabi niya, he waited 7 days, the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal, and Saul's men began to scatter. Okay, so he said, bring me the burnt offering and the fellowship offerings. So, nag-alay na. Pero hindi yun yung utos ng Lord. No? Tapos, nung dumating na si Samuel, sabi, what have you done? Asked Samuel. Saul replied, when I saw that the men were scattering and that you did not come at the set time, and that the Philistines were assembling at Michmash, I thought now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor. So I felt compelled to offer the burnt offering. Okay? So, nangyayari sa atin to madalas, no, na parang kinakabahan tayo na, Lord, wala na lahat. Pero sabi mo, pray lang, di ba? Hindi na papapray ka, tapos, Lord, bumabagsak na yung buhay ko, pero sabi mo, magtiwala lang ako sa iyo eh. No? Si King Saul, hindi siya nagtiwala sa timing ng Lord. No? Sabi pa, you have done the foolish thing, Samuel said. You have not kept the command the Lord your God gave you, and if you had, he would have established your kingdom over Israel for all time. But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people because you have not kept the Lord's command. So, pag hindi po natin kinikip kung ano yung gusto ng anong inutos natin ng Lord, no, nasasayang yung gusto ng Lord para sa atin, no? Yung outcome ba, no? Pero dahil pinili natin na sabihin na natin pinili natin for sa case ni Saul na matakot, no? Kasi baka iba yung mangyari. Sorry. Umubos sa mic. Hindi natin nakukuha yung para sa atin na hinanda ng Lord. No? So that is for King Saul. Siyempre, nung mga panahon yan, mahalaga yung kingdom, di ba? Yung mga nasasakupan, palaki yan ang nasasakupan. Yun, walang nangyari. Hindi napunta sa kanya. Anyway, that's King Saul. Nasa gitna pa lang tayo, bilisan natin. Next is si Peter. Okay? Ano to? Ito yung sa chicken. Meron ba? Sabi ni Lord, pumatay ka ng chicken. Diba? Lord, if it's you, tell me to come to you on the water. Diba? Di sabi ni Lord, come. Okay, simple lang. No? So then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. No, but then he saw the wind, and he was afraid, and beginning to sink. Cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out of his hand and caught him. You of little faith, aray. He said, why did you doubt? Okay. Sabi nga ng Lord ikaw na nga nagbigay ng kondisyon. Lord, kung ikaw yan, sabihan mo ako na maglakad sa tubig. Sabi ni Lord, sige, go. Sabi ni Lord, G. Di ba? O G ka naman, lakad naman. Kaso, humangin. O ikaw ba naman, makita mo, tubig lang yung paligid, tapos biglang humangin.
So, nagkaroon ng kaba factor, no? Kaba factor talaga. Nagkaroon siya ng doubt na kaya ko ba? Tapos bumabagsak na siya. No? Di ba ganun pag nagsiswimming, kapag yung nagka-floating ka lang, pag kinabahan ka, binilisan mo yung pagkawag, lalo kang babagsak. Tama ba yun? Yun, nakakatakot pala talaga yung may pating. Wala namang pating sinabi. Tubig lang. Pero di ba kapag inano mo lang, swabe lang yung pag kawag ng kamay at paa, lulutang ka, di ba? Pero kapag binilisan mo, lalo kang babagsak. Anyway, hindi yun nangyari kay nag-doubt kasi siya. Okay, na-distract siya sa hangin. Anyway, and then we have King David. Siyempre, meron ding entry si David. Okay, sa 2 Samuel 11, verse 1 and 4. Okay, ano nangyari naman kay King David? Okay, medyo parang similar dun sa kanina, no? Naakit. Kanino siya naakit? Okay. Sige. Na-distract siya kay Bathsheba, nag-lead to adultery. Okay? Tapos, dire-diretso na, sunod-sunod na nagkasala. And then, yung mga pagkakasala na yon, nagkaroon ng epekto sa pamilya, sa nasasakupan niya. Okay, and then, yung last na babanggitin natin is yung the prodigal son. Diba? Ano nangyari dun sa the prodigal son? Hindi na natin mahaba yung kwento. Kinuha niya yung mana niya. Sabi, nung nalaman niya na, mamana pala ako ng ganito kalaki, kunin ko na. Tapos, nagpakasasa siya. Merong very personal na kwento na nakaka-relate ako, pero hindi kasi ako yung bida, so hindi ako yung wag na natin kwento. Pero, meron kapamilya na sana, meron pala akong mamanahin na ganito. So, pinilit niya na, kailangan ko nang makuha to. Edi binigay sa kanya kasi siya naman, anak naman talaga siya. Ending, ginasta niya lahat. Nung naubos na lahat ng namana niya, balik sa ulit sa mga kapamilya. Tulungan niyo, wala na akong So, similar to this, na-distract sa mga pleasures ng world, no? So, hindi natin alam kung saan na-addict yung prodigal son. Nag-casino ba? Wala pa namang Okada nun. Saka City of Dreams, wala pa naman. Saan na baka nag-bingo plus, no? Nag-scatter, mine. Gagaling. Pati ilang mga cellphone yung mamaya, Baka nagtitext yung bingo plus, Okay. Ngayon, ano na yung mga distraction natin ngayon? Okay? Actually, nabanggit naman na natin. Okay? Pero tingnan lang natin yung mga sinasabi sa Bible about it. Okay? Pag yung PowerPoint may screenshot na, alam nyo na. Ibig sabihin, wala nang oras yung nagre-report. No? Copy-paste na lang. Hindi ko na na-copy sa slide. Anyway, di nakarelate yung mga student. Sisipag nyo naman. Okay. So, yung mga digital distractions, gaya ng mga cellphone, ng mga gadgets, anong sinasabi sa Bible? Sa Proverbs, chapter 4, verse 25 to 27, let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you, give careful thought to the path for your feet, and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or the left, keep your foot from evil. Okay, di naman natin sinasabing evil. Yung mga cellphone, laptop, di sana di natin ginagamit, no? Kasi, evil Hindi. Nasa paggamit. Okay? Nasa tamang disiplina. Okay? Mamaya, pag-usapan pa natin yan. Sabi sa Psalms 46 verse 10, He says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth. Okay? Bakit sinabing be still and know that I am God? Kasi, nalilimutan natin pa minsan. So, gaya ni, kanina? Gaya ni Peter kanina. Diba? So, pag nadidistract tayo, nalilimutan natin, si Lord pala yung Lord ko. Bakit ako nagda-doubt? Bakit ako natatakot? Diba? Diba sabi nga sa kanta, diba? Kasama natin ang Diyos. Ano susunod? Di ako mangangamba. Matatakot muna. Di ako matatakot. Di ako mangangamba. Kasama natin ang Diyos. Anong susunod? Refrain. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako
Ano masusunog? Hindi po talaga masusunog. Malulunod. Okay. Dumaan man ako sa apoy, masusunog. Okay. Ang hirap malunod sa apoy. Okay. Pwede masuffocate. Okay. Sa usok. Okay. Nalilimutan natin na si Lord ang ang ating Lord. Kaya, ayun. Nalilimutan natin. Okay. Next is chasing wealth and success. No? Ako, ko dyan, medyo guilty, no? Parang gusto ko kasi, ang dami ko kasing pangarap eh. Ang dami kong, healings of my inner child. Gan pa tayo. Yung mga hindi natin nabili nung bata pa tayo, binibili natin ngayon, kaya na natin. Tama po ba yun? O di kaya, binibili natin para sa mga anak natin. Diba? O kada pasukan, wala akong magandang sapatos dati. Ibibigay ko sa anak ko yan. Diba? Halos di nadapuan ng lamok yung anak mo. No? Talagang sobrang sheltered. Okay. So, Matthew 6:24, ito lagi kong naiisip kapag napapaisip ako niyan. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and man. Hindi ko sinasabi na talikuran, mag-resign po tayong lahat, no? Kasi hindi po yun yung sinabi ng Lord. Ang sabi lang, wag natin mahalin, no? Okay lang may pera, okay yun. Pero wag natin mahalin. Gastusin po natin. Ay, sorry. Baka pagalitan ako, naka-record. Sorry po, cut, editor. Pakipindot yung cut. Okay. Hindi. Binigyan tayo ng pera para mabuhay tayo. Makabili natin yung kailangan. Kailangan, hindi yung gusto. Okay. Needs versus wants. 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. To those who want to get rich, fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered for the faith and pierced themselves with many griefs. Okay? Kaya mga nakikita po natin na ayoko naman gawing example, pero ganun po kasi talaga. Sa politika, sa government natin. Dahil may access sila sa funds ng taong bayan. Nila na kailangan manalo ko. Di ba? Minsan, dahil gusto nilang, sila may hawak ng pera, sila yung makakakurakot, di ba? Kaya nilang pumatay ng tao. Di ba? Kaya nilang pang masamang gawin. So, wag na po natin intayin na yung pagmamahal natin sa pera umabot sa tayo magkakasala. And relationships and social pressures. Sabi sa Galatians 1:10, and I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Okay? Merong mga taong tinatawag na people pleaser. Tama? Ganun po ba kayo? Parang ganun po kasi ako. Okay? Parang ayokong nalulungkot yung mga nasa paligid ko. Ayoko may nasasabi tungkol sa akin. Ayoko. Alam mo yun? Basta ayoko nang may negative. Okay? Na nasasabi. Kaya, parang laging nasa isip ko, ang isa sa mga usual distraction ko, ay, baka sabihin na naman ni Raymart, ganyan. Baka sabihin na naman ni ganyan. Ano papaisip ko ng gano'n, no? Kaya, sabi ko, hindi. Mali. Hindi dapat si Raymart ang isa. Sorry, nasarap na kasi makita si Lawrence. Okay. Wala lumabas. Ikaw kasi nakikita ko. Diba? Hindi dapat ang tao, hindi ko sinabing huwag sumunod sa magulang, kabataan. Pero, we are serving God by obeying our parents. Amen? Amen ba yon mga kabataan? Okay? Kapag sinunod natin yung magulang natin, sumusunod tayo sa Panginoon. Amen. Next, entertainment and leisure. Okay, sa Ephesians na lang tayo. Kasi yung Ecclesiastes, kaya nilagay, anong buod nung Ecclesiastes? Ang lahat ng bagay ay meaningless kung wala si Lord. Amen? Okay. Sabi, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. No? Sinasabi ng mga kabataan ngayon, YOLO. Y-O-L-O. Ibig sabihin, you only live once. So, gawin mo na. I-try mo na.
'Di ba? Sa mga nambubudol ng droga, ng yosi, ng vape, yung mga nabudol ng vape dyan, try mo na. Wala namang mawawala. 'Di ba? Uy, grabe. Ginaya ka ni Aldrin mag-vape? Ay, hindi. Tinanong ko lang kasi sino nagaya mag-vape dyan. Raymar, take note. Nilista. 'Di ba? Sarah, try mo lang. Buntis ka lang naman eh. 'Di ba? 'Di ba? Try mo lang isang hit-hit lang. Buga din. Joke lang. Mga mapanganak lang ni oras. Magalit si Dave sa akin, hindi pa ako nakaipon, pinalabas mo na agad. Okay. Influence of media and pop culture. Okay. Yung mga narinig niyo po sa akin, influensya ng mga pinapanood ko, di ba? Ang mga reaction natin. Yung mga lagi nating sinasayaw sa banyo pag naliligo, di ba? Hector. Ay, sorry. Yung mga lagi nating expression, yung mga kwento natin palagi, dahil yan sa mga kinokonsume natin. No? So, nadidistract tayo sa mga yan. No? Ay, sorry. And then lastly, sabi sa Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. And Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Okay? Yun yung criteria. Yun lang ang ano natin. And then lastly, overcommitting and burnout. Diba? So, sabi sa Luke 5:16, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. No? Tapos yung Psalms 127 verse 1 and 2, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Kung wala po si Lord, no? Kapag may mga ginagawa po tayo sa buhay, may mga trabaho, or may mga commitments tayo, madalas makakaranas tayo ng burnout. No? Yung naririnig natin, pagod na ako. Parang ubos na ako. Kasi hindi natin inalay sa Lord. No, hindi natin ginagawa lang natin yung para sa sarili, para sa ibang tao. Pero hindi natin ginagawa ng may galak sa puso, no? Na nanggagaling sa Lord. Pero pag sinubukan natin na, ay, gagawin ko to para sa Lord. Eventually, hindi mo mararamdaman na mahirap. No? Yung mga nung kwento lang, side note, nung nagko-call center ako, na nagtatrabaho, nag-aaral din. Parang ramdam ko yung pagod, malaki eye bags ko, di ba? Puyat ako lagi. Pero, hindi ko sobrang ramdam yung buong pagod physically kasi alam ko, kasama ko si Lord dun sa journey na yon. And imagine, di ko tatagalan ng 6 years yon. 4 years lang, nasabay na nag-aaral at nagtatrabaho. Diba? Na ang tulog ay 2 to 3 hours every day. Tapos pag Sunday, nagsaserve pa sa church. Kung wala si Lord. Kung ako lang yun, baka deads na po ako. Hindi niyo po ako kasama ngayon. Kaya glory to God. Palakpan naman natin si Lord. Thank you, Lord. And lastly, tatapusin na natin dahil wala ng oras, overcoming distractions. Okay? Just practical steps. Meron lang bibigay na mnemonic, paano natin ma-overcome tong mga distraction na to. Okay? Yung mnemonic natin ay focus. Okay? Yun din yung first letter. Focus. F-O-C-U-S. F muna tayo. Focus on God first. Diba? Sabi sa Matthew 6, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Kanta yun eh. Di ba? Sorry, kami lang nakakaalam. Mga batang PCA lang sa kayong mga matured Christians. So, matured. Mga sinauna. Seek ye first the kingdom of God. Kapag may mga ginagawa tayo sa buhay, kung ano man yan, di natin pakikialaman. Basta legal, ang kapatid, pag illegal. Seek natin si Lord lagi. No? Kung kahit naglalaba lang, di ba? Amen ba? Yung naglalaba ka lang, di ba? Maisip mo si Lord na, Lord, service for my family.
This is how I show love to my family. Yes. Pati underwear ng kapatid mo. Ikaw naglalaba. Ay, sorry. Masyadong mabait pala yung example. Okay. So sabi, when we prioritize God, it keeps us on track and lessens other distractions. Hindi nyo ba napapansin kapag lagi kayong regular yung Bible reading, regular kayo na makakapag-pray, hindi lang yung bago kumain. Parang smooth lang lahat. Parang may problema, yes, pero hindi ramdam. No? Parang problema, walang pera, nag-away, nasigawan ng boss. Parang wala lang, parang high. Hindi naman, pero in a way na parang, hindi si Lord nagbigay sa akin yung challenge. And ma-overcome ko. Diba? Next, sa focus. F, focus on God first. O, observe your heart regularly. Okay? So, parang tumitingin tayo sa mapa. No? Sino ka nag-Google Maps, nag-Waze pag nagdadrive? So, pag sinet mo na, pupunta ako ng Dreamville kasi may kainan. Pumasa ng board exam si Chris. Okay? Lawrence, ha? Okay. So, set ko mula church. Tapos, kunyari di ko alam yung daan, no? Okay. From time to time, titingin ako sa mapa. Diba? O nasa na ba ako? Nasa tamang daan ba ako na tinuturo sa akin? Or baka lumihis ako? Baka papunta ako ng market. Or papunta ako ng, C6. Okay? From time to time, ganun din po yung gawin natin sa puso natin. Tingnan po natin kung on track pa ba tayo? Nandun pa ba tayo sa direksyon na gusto sa atin papuntahin? O yung gusto ni Lord para sa atin? O anak, nasa goal ka pa ba? Diba? Anak, tama pa ba yung mga desires natin sa puso natin? Baka nag-iiba na. Okay? We can always ask God, no? Palagi kapag nagpe-pray ako, sabihin ko, Lord, check mo nga yung puso ko, Lord, kung tama pa ba yung mga nilalaman nito? Kung hindi, tanggalin mo to, palitan mo ng mga bagay na nanggagaling sa Ganon. Okay? So, letter O, observe your heart regularly. Okay? And the letter C, control your digital time. Okay? So, ito yung challenge ko sa sa mga cellphone po natin, meron sa settings, bubuksan ko yung sa akin. Diba? Pwede nyo pong hanapin, i-search nyo, screen time. Gusto ko lang malaman nyo na may ganyan yung cellphone nyo. Okay, ito yung papakita ko kasi hindi masyadong gamit yung iPad. Okay, makikita nyo yung oras. See all up. Tapos makikita nyo yung, kunyari, buong linggo. Ayan, 2 hours and 19 minutes kong gamit yung gadget. Pinakamadalas nung Tuesday last week, August 20. Tapos makikita nyo yung mga nagamit. Gmail. Pasok. YouTube. Ay, patay. Nag-aaral sa YouTube. Parang simig lang, di ba? Palusot. Okay. Buti lang wala si Tita Tess. Kikwento ko lahat. Joke lang. Okay? Control natin yung digital time natin, mga kapatid. Lalo sa mga kabataan. Kasi lagi kong kinikwento sa mga students ko, bago kami makakuha ng information nung college pa ako, kailangan pa namin pumuntang library. Yung library sa UST, parang mula dito hanggang Oval. Hindi sobrang, kulang pa yata. Ganon, mula dito hanggang Oval. Tapos, yung Science and Technology na second floor pa. Tapos, pagdating mo sa library, merong may mga drawer na luma na may index card. Alam niyo yun? Card catalog. Hanapin mo pa yung libro. So, sulat mo yung Dewey Decimal. Tapos, aakyat ka, hahanapin mo sa mga shelves. Pagdating mo, nahiram na. Balik ka ulit. So, ending, pag kukuha ka ng libro, 3 hanggang 5 para sure ka may makukuha ka kahit isa. Imagine yung effort, no? Tapos sasabihin ko, tingnan mo ngayon, di ba may data ka, buksan mo cellphone mo, hanapin mo. Chemistry. Pagbukas mo, nandun lahat. Di ba? Sobrang accessible ng information. Ito sobrang accessible, nakaka-addict. Di ba? Akala mo na uubos yung mga bagay sa internet, ganun ka lang ganun. 3 hours, alas 12 na, di ka patulog. May pasok ka ng gigising ka alas 5. Patay, puyat. Pagdating ngayon sa pagdadrive, wag, mamamatay tayo. Wag muna.
Okay. So, let's control our digital time, mga kapatid. Okay? May practical ano. Kasi nakakasira ng sleeping habits. Sabi ng natulog ng alas 12. At gumising ng maaga. Letter U. Uncover through contentment. Okay? Madalas kasi, kaya tayo nadidistract, hindi tayo nakokontento. Tama? Mas gusto na, ang ano dito, ang verse ko pala na nilagay dito is yung Philippians 4:11-13. No? So, si Paul, natutunan niya na maging kontento sa Lord. Sana tayo din. Sana all. Okay? Hanapin natin yung satisfaction, hindi sa word. Hanapin natin kay Lord. Kasi kapag ang hinanap natin yung satisfaction natin sa word, napakaraming i-offer niyan. Hindi matatapos. Kapag nakakuha ka ng bagong cellphone, iPhone 15, pagdating ng bago, ay gusto ko ng iPhone 16. Diba? Nag-aabang ka lagi ng bago. Pag may nabalitaan kang bago, ay benta ko to, bili ko bago. Diba? Ganun yung ganun yung nature ng tao. Pero kapag kay Lord mo hinanap, no? Ano man ibigay ni Lord, kung bago man or hindi, sasatisfy tayo. We'll find satisfaction. Okay? And lastly, okay, stay focus on Jesus. Yung verse natin is yung verse natin kanina. Anong sabi sa verse 2? Sabi, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Okay? Yun lang talaga yung message. Just keep your eyes to Jesus. Fix on Jesus. Si Lord lang. Priority, focus. Okay? F-O-C-U-S. I-focus lang natin yung ano natin kay Lord. Kasi kapag sa Kanya lang tayo nakafocus. Sabi nga, parang Rexona lang eh. He won't let you down. Yes. Mga matatanda lang yung nakaano kasi luma na yung commercial. Sorry. Nahalata yung ano. So, si nanay. Perfect. And lastly, I will leave you with this quote. Medyo malayo, pero hindi eh. Sabi ni Winston S. Churchill, you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that marks. So kung lahat ng bagay sa buhay mo, papansinin mo, hindi ka makaka-focus sa journey ng buhay. And hindi ka makaka-focus kay Lord. Amen? Okay, palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Lord, for... Sige, let's bow down our heads and close our eyes. Lord, thank you, Lord, for this reminder, Panginoon, that we continue to address, Lord God, yung mga bagay na nagdi-distract sa amin, Panginoon. Para sa buhay namin, hindi lang sa, Lord, sa aming spiritual and even in our everyday lives, Lord God. No? Lord, we acknowledge, Lord God, na yung nature namin bilang tao, Panginoon, we tend to be distracted, Panginoon. Lord, but you have reminded us today, Lord God, na mag-focus lang kami sa iyo, Lord God. And as we regularly pray and ask for your guidance every day, Lord God, we know that we will be on track, Lord God, sa nais mong ipagawa sa amin, sa direction na nais mo para sa buhay namin. Lord, Lord, you'd like to apologize, Lord God. Sorry, Lord God, kung may mga panahon, Lord God, na we tend to be preoccupied with so much things, Lord. Masyado kaming nakafocus sa mga bagay sa buhay namin. Na masyado kaming nagiging focus sa mga binibigay ng mundo sa amin, Panginoon. And nawawalan kami ng panahon, Lord God, para pag-focusan, Panginoon, yung mga bagay na dapat para sa iyo, Lord. Lord, we continue to pray, Lord God, for each and every one. Nabigyan mo, Lord God, ng sense of time management, Panginoon, ng control, ng discipline, Panginoon, yung bawat isa na madaling ma-distract, Panginoon. Or kahit hindi man madali, Lord God, there are times na madidistract at madidistract, Lord God.
Pero we know, Lord God, na dahil kasama ka namin, dahil nasa amin ka, Panginoon, ikaw yung magbabalik sa amin sa focus. Kapag kami ay tumingin sa iba, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, may we keep this word, Lord God, itong mga binigay mong mga salita ngayon, Panginoon, sa amin. Pang-araw-araw na buhay hanggang sa paglabas namin dito, Lord God. And we pray that we live, Lord God, through your word, Lord, na we just persevere, Lord God, na kung ano man yung dumating na pagsubok sa buhay namin, Panginoon, naniniwala kami na kasama namin kayo, Lord. We'll just acknowledge the problem. We acknowledge or kikilalanin namin na yung problema darating yan. Na pwedeng madistract kami ng ibang mga bagay sa buhay namin. Pero babalik at babalik kami sa focus namin sa iyo. And ikaw, Lord God, ang magbibigay, Lord God, ng comfort, Lord God. Ikaw yung magbibigay ng kasagutan, ng solution, Lord God, sa mga problemang ito. So that we can focus on you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, we pray, Lord God, that kahit yung mga kasama namin, Lord, na wala ngayon, Lord God, pwedeng may mga bagay na nakakapag-distract sa kanila. Lord, kayo, Lord God, yung magbalik, Lord God, ng focus nila sa iyo. Yung iniwan mo, Lord God, na focus, Panginoon, we pray, Lord God, na dalhin namin to, Lord God, sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, Lord God. We just lift you up everything, Lord, that parang gagawin namin sa service na to. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Everyone will agree and say, Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you po.